Ang mananalaysay na walang intro. Puro lamang halakhak. Sige at magkwento. Captain Kokak. Bago po natin simulan ng kwento ay inaanyayahan ko po kayong makinig sa aking kapatid sa larangan ng pagsasalaysay na si Black Candila Files. Dekalidad po ang mga kwento sa kanyang channel na binagayan ng mahinahong pagsasalaysay. Sigurado akong hindi ako mapapahiya sa inyo. Pagkatapos po ng kwentong ito ay agad na pakidalaw ang channel niya. Mag-subscribe at kalembangin ang maliit na kampana para hindi kayo magbintis sa mga ilalabas niyang mga kwento. Black Candila Files. Ilalagay ko na lang po ang kanyang link sa description box. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento. Malamyos ngunit panay-panay na hampas ng alon ang gumising sa kaninang walang malay na si Roberto. Agad itong bumangon at pumosisyon ng pagkakaupo sa dalampasigang kanina ay pinagkakahigaan niya. Bahagya pa itong nasamhid at sinundan ng pagsuka ng maalat-alat na tubig. Pilit niyang inaalala ang nangyari. Tama, lumubog ang bangkang sinasakyan nila ng kaibigang si Raul. Ang pagkakatanda niya ay nagbabakasyon sila sa Palawan ng kaibigan. Sakay ng isang bangka ay iisa-isahin nilang bisitahin ang ilan sa mga isla ng nasabing lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagsungit ang panahon. Nagtataka nga ang bangkero dahil wala namang naiulat sa radyo o telebisyon na may namumuong sama ng panahon o bagyo. Basta na lamang kinubabawan ng malaking itim na namuong ulap ang lokasyon ng bangka nilang nasa gitna ng dagat. Dumagundong ang malalakas na kulog at pagguhit ng nagkikislapang mga kidlat. Tila galit ang langit na nagbabagsak ng malalakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na pag-ihip ng hangin. Ang dagat naman ay sinabayan ng sayaw ang ritmong binubuo ng pagkulog at pagkidlat. Isang higanting alon ang nilikha nito na sumaklob sa kabuuan ng bangkang kinasasakyan nila. Ilang mahihinang pagsamhid pa at kakaunting tubig dagat ang pilit isinuka at idinura niya, saka siya tumayo at pinagmasdan ang paligid. Payapa na ang langit ng tanghaling iyon. Nakakapaso ang init na binibigay ng tirik na araw na lumalapat sa kanyang balat. Panatag din ang karagatang tanging mumunting alon lang ang nililikha na siya namang pinong humahampas sa dalampasigan. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang taong walang malay. Agad niya itong nilapitan. Maaari kasing ang nakabulagtang taong iyon ay si Raul o ang bangkero nila. Nabuhayan siya ng loob nang makumpirma niyang si Raul iyon. Labis niya pang ikinatuwa nang mapansin niyang gumagalaw ang tiyan nito dahil sa paghinga. Indikasyon na buhay pa ito. Mula sa pagkakahiga ng kaibigan ay itinagilid niya ito ng posisyon. Agad-agad ay lumabas ang saganang tubig mula sa bibig nito na nasundan ng bahagyang pag-ubo at pagmulat ng mata. Tila ay naalimpungatan ito nang bigla ay mabilis na bumangon. Pre, nasan tayo? Tanong sa kanya ng kaibigan habang hawak-hawak ng isa nitong kamay ang ulo. Hindi ko rin alam pre, pero siguro ay nasa Palawan pa rin tayo. Hindi ko lang alam kung anong eksaktong lokasyon ng lugar na ito. Sagot niya sa tanong ng kaibigan. Pinagmamasdan niya pa rin ang paligid. Tila nasa isang malaking isla sila. Malawak ang dalampasigang nalalatagan ng mapuputi at pinong buhangin. Sa isang bahagi ng islang iyon ay may malaking kasukalang tila matagal nang hinubog ng kalikasan. Dahil sa malalaki nitong buhay na bato at nagtatayugang mga punong kahoy na pumapayong na sa kabuuan ng kasukalang iyon ang nagbibigay ng lilim. Tuluyan nang tumindig ang kanyang kaibigan. Hindi tayo makakaalis sa islang ito nang wala tayong gagawin. Tinig nito, mahahalata sa kilos na nababalisa. Sumuot ito sa kasukalan at pagkabalik ay may dala ng mga tuyong tangkay ng puno at damo.
Inilatag nito ang mga tuyong damo sa isang malapad na bato at sinimulang pagkiskisin ang dalawang tuyong patpat. Tama nga ang kaibigan niyang si Raul. Hindi sila makakaalis sa islang iyon kung wala silang gagawin. Mula sa gilid-gilid ay naghanap at nangolekta siya ng mga itim na bato at inilatag sa puting buhangin hanggang makabuo ng mga letrang H, E, L, at P. Sinigurado niyang malalaki ang mabubuong mga letra nang sa gayon ay makikita ito mula sa himpapawid kung sakaling may maparaang eroplano o helikopter. Mabuti nang sumugal sa mga bagay na napapanood lang nila rati sa telebisyon kaysa sa tumunganga lang at maghintay sa darating na tulong kung mayroon man. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalansa na inaamoy niya ang usok na nanggagaling sa mga patpat na pinagkikiskis ng kaibigan. Agad niya itong nilapitan at tumulong sa pag-ihip sa nagbabagang tuyong damo. Nang umusbong na ang mumunting apoy ay agad nila iyong pinatungan ng mas malalaki pang tangkay na paglaoy nakagawa naman ng malaking siga. Halos mag-iisang oras nilang pinapanatili ang apoy ng siga upang makagawa ng usok na pumapaitaas. Subalit walang dumarating na tulong. Teka pre, naririnig mo ba yun? Tanong niya sa kaibigan. Mainam niyang hinagod ng tingin ng kasukalan kung saan nanggagaling ang mga pagkaluskos. Oo pre, naririnig ko. Baka may mga taong nakatira rito sa isla. Maaari nila tayong tulungan. Sagot ng kaibigan na agad tumakbo patungo sa kasukalan. Subalit mabilis rin itong tumakbo sa tabi ng kaibigan nang iluwa ng kasukalan ng mahigit 30 kababaihang may hawak na mga sibat, pana, palakol at masong gawa sa bato. Pre, jackpot! Parang ayoko nang umalis sa islang ito. Sambit sa kanya ng kaibigang abot tenga ang pagkakangiti na bahagyang kinikilig. Sino ba namang lalaki ang makakapagpigil ng pagkakangiti at kilig sa tanawing papalapit sa kanila ng kaibigan? Ang 30 babaeng papalapit sa kanilang iniluwal ng kasukalan ay walang kahit anong saplot bukod sa mga kwintas ng mga ito na may palawit na parang mga buto ng manok o pangil ng kung anuman. Sarit-saring tanawin ang nakikita nila. May bundok, burol, at ang iba ay pinagkaitan na parang kapatagan lang. Pagkalapit ng mga iyon ay agad silang pinaligiran. Nararamdaman nilang sa isang maling pagkilos lamang nila ay maaaring kamatayan ng sapitin sa kamay ng mga nakahubad na kababaihan ng islang iyon. Nagkakatinginan ang mga iyon at pagdakay titinging muli sa kanila at muling magkakatinginan. Lumapit ang 5 sa mga itong may hawak na sibat. Itinuturo ang mga suot nila. Agad namang naunawaan ng magkaibigan ang gustong mangyari ng mga ito. Gusto ng mga ito na maghubad sila. Nang umiling si Roberto para ipakita ang pagtanggi ay bumakas sa mukha ng mga babae ang pagkayamot. Ang isa ay itinaas ang hawak na itak at nakahandang itaga sa kanila. Mabilis naman silang nagtanggal ng lahat ng saplot ng kanilang suot. Sa tingin nila ay ang pagkabuyangyang ng hubad nilang katawan ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila. Nagkatinginan ang magkaibigan. Kinabahan man si Roberto dahil sa aganapang iyon ay mahahalata ang pagkainis niya kay Raul. Paano ba naman kasi ay abot tenga pa rin ng pagkakangiti nito at nakalitaw ang kapirasong laman nitong parang isang matigas na sundalo sa pagkakatindig. Manyakis talaga ang gago. Muli ay nagkakatinginan ang mga hubad na kababaihang nakapalibot sa kanila. Ang iba sa mga ito ay kakikitaan na ng mga ngiti sa mga mukha habang nakatingin sa matigas na sundalo ng nakangiting si Raul. Tila na itsapwera ang sundalo ni Roberto dahil parang may tama itong lantang gulay na ayaw nang tumayo at sumuko na sa digmaan. Sa likuran ng magkaibigan ay lumapit na rin ang isa sa mga babaeng may bitbit na malalaking masong gawa sa bato. Binigyan nito ng tig-isang malalakas na hampas sa likod ang magkaibigan na naging dahilan ng pagkabagsak sa buhangin ng mga ito.
Nang magkaroon ng malay ang dalawa ay napagtanto nilang nakatali na sila sa katawan ng isang puno. Kaharap noon ay ang mahabang lamesang nalalatagan ng dahon ng saging at iba't ibang uri ng prutas. Subalit walang makikitang kahit anong karne. Ang lugar na iyon ay naliligiran ng nagtataasang puno't halaman. Animoy isang baryong ikinubli ng mga dahon para maitago ang pagkabirhen nito. Nagkakasiyahan at nagsasayawan ng mga hubad na kababaihan ng lugar na iyon. Nang mapansin ng mga ito ang kanilang bahagyang paggalaw sa pagkakatali ay huminto ang pagsayaw ng mga ito. Muli ay pinaligiran sila ng mga kababaihang nalalantad ang kasalanan. Kinalag ang pagkakatali nila sa katawan ng puno. Sumilay na naman ang walang kasing tamis ng ngiti sa labi ng kaibigan niyang si Raul. Ang sundalong nasa ibaba nito ay muling tumindig at tila naghahanda sa anumang mangyayaring putukan. Sobrang manyakis talaga ng kaibigan niya. Bigla ay hinalikan si Roberto ng isa sa mga babae roon at niyapos ang kanyang hubad na katawan. Sa gulat ay napalakas ang pagtulak niya sa babaeng iyon na nangahas pagsamantalahan ng birhen niya pang katawan. Dahil sa ginawa niyang iyon ay agad siyang nakatanggap ng malakas na suntok sa kanyang sikmura na naging dahilan ng pagkakaluhod niya. Naisip niyang mas maiging masaktan siya ng katulad noon kaysa ibigay ang pagkabirhen sa babaeng hindi niya mahal. Nangako kasi siya sa sarili na ibibigay lamang ang kanyang pagkalalaki sa kung sino mang babae ang magpapadibok sa puso niya. Pag-ibig muna, bago ang pagnanasa. Nang magtaas siya ng tingin ay nakita niya ang kaibigang si Raul na sarap sa halinhinang pakikipaghalikan sa mga hubad na babaeng naroon. Gumagapang at naglilikot pa ang dalawang kamay nito sa iba't ibang kabundukang may magkakaibang laki at hugis. Nalunod na ang kaibigan sa makamundong pagnanasang kayang ipagkaloob ng mundo. Ilang saglit pa ay hinila ng mga nakahubong babaeng iyon ang kanyang kaibigan papasok sa isang kubo. Nilingon pa siya ng kaibigan at kinindatan bago tuluyang magpaanod sa matinding kamanyakan nito. Siya naman ay muling iginapos sa katawan ng puno kung saan sila nakatali kanina. Maya-maya ay pumaimbabaw sa lugar na iyon ang sigaw ng kaibigan. Ilang segundong katahimikan ay siya namang paglabas ng isang babaeng may hawak na itak sa isang kamay at tangan-tangan ang ulo ng kaibigan sa kabila. Halos manglambot ang buong katawan ni Roberto dahil sa nasaksihan. Mas lalo na noong unti-unting tubuan ng makakapal na balahibo ang ilan sa mga babaeng naroon, bago sabay-sabay nalantakan ang ulo at katawan ng kaawa-awang kaibigan. Tanging tahimik na pag-iyak na lamang ang nagawa niya. Pinilit niyang hindi sumigaw at baka iyon ang maging hudyat para siya naman ang maging merienda ng mga halimaw na hayok sa pagkain sa karne ng kaibigan. Nang matapos lantakan ng mga halimaw ang katawan ng kaibigan sa ibabaw ng lamesang nalalatagan ng mga dahon ng saging, ay nagsipagbalik na ito sa anyo ng naggagandahang babae. Itinuloy ang kasiyahan at sayawan, habang sinisimot ang mga dugong nagkalat sa kani-kanilang kamay at bibig. Kitang-kita niyang tanging buto na lamang ng kaibigan ang itinira sa lamesa ng mga halimaw na nagtatago sa itsura ng naggagandahang babae. Maya-maya, mula sa pinakamalaking kubo roon kumpara sa ibang kubo ay lumabas ang isang babae. Nakatingin at nagsipagluhod ang mga ito habang papalapit ang nasabing babae sa kanya. Nang titigan ni Roberto ang hubad na babaeng iyon na ang hinala niya ay ang pinuno ng lugar na iyon ay tila nanumbalik ang lakas niyang kani-kanina lang ay nawala. Ang malamlam nitong mata ay tila nagbabadyang lumuha na tila nang hihingi ng kapatawaran. Matangos ang ilong nito at may perpektong hugis ng labi na walang kahit sinong lalaki ang makatatanggi kung sakaling magbigay ito ng isang matamis na halik. Kinalagan siya ng pinuno. Nang wala na ang mga taling kaninang pumipigil sa kalayaan niya ay inabot nito ang dalawa niyang bisig. Ginabayan nito ang mga kamay niya para mahawakan ang magkabilang bundok nitong hindi gaanong kalakihan.
Subalit nag-aanyaya ang pagkakatayo. Bago pa man dumapo ang kanyang mga palad sa tayong-tayong kabundukan nito ay pumiglas siya ng malakas at tinabig ang mga kamay ng babaeng pinuno. Dahil doon ay nakatanggap siya ng malakas na suntok sa tagiliran na agad niyang ikinapilipit dahil sa sakit. Hindi pa man siya nakakaraos sa sakit na iyon ay inalalayan siya ng nasabing babae upang makatayo. Inilapit nito ang magandang mukha sa mukha niya para bigyan ng isang matamis na halik. Subalit mabilis niya itong iniwasan. Sinikmuraan na naman siya ng babae. Matapos ang eksenang iyon at masiguro ng pinuno na nakabawi na siya sa sakit na ininda, ay itinayo siya nito at inalalayan. Kitang-kita niya kung papaanong matalim na titigan ng hubad na pinunong iyon ang lahat ng hubad na kababaihang naroon bago siya nito alalayan papasok sa kasukalan. Mahigit 1 oras na lakaran at pag-alalay sa kanya ng pinuno ay narating nila ang dalampasigan. Meron na roong isang maliit na bangka na maaari niyang gamitin para makaalis sa islang iyon. Ang malaking palaisipan sa utak niya ay kung bakit siya tinutulungan ng babaeng pinuno na kanina lamang ay binigyan siya ng malalakas na suntok sa tagiliran at sikmura. Naputol ang isipin niyang iyon nang magsalita ang babae. Nakapasa ka sa pagsubok. Hindi na naig sa iyo ang pagnanasa at pananamantala sa kababaihan ng isla. Marapat lamang na mabuhay ka. Gamitin mo ang bangkang iyon para makaalis dito. Sambit nito sabay turo sa maliit na bangkang nakadaong sa buhanginang hinahampas ng mahihinang alon ng dagat. Nakakapagsalita ka? Tanong niya sa babae. Ako lang ang may kakayahang makapagsalita at ang mga kasama ko ay hindi. Sagot nito na sinundan ng isang tanong. Maaari ba kitang halikan? Hindi maaari. Ibibigay ko lang ang halik ko sa taong mamahalin ko sapagkat hindi pa man natatapos ang kanyang paliwanag ay binigyan siya ng babae ng isang mabilis ngunit mariin na halik bago magpalit ng anyo at mabilis na tumakbo mula sa kasukalan. Matapos ang mahabang pagkatulala at bagamat walang saplot ay mabilis niyang tinungo ang maliit na bangka at mabilis na nagsagwan papalayo sa islang iyon na pinamumugaran ng naggagandahang babaeng aswang. Pinangalanan ni Roberto ang lugar na iyon. Ang Isla Hubad. Bago po natin tapusin ang bidyong ito ay nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng tumatangkilik sa bawat kwentong ibinabahagi natin. Shoutout po sa inyong lahat. Unahin ko na po ang masipag na si Christine Santos, Ma'am Aubrey Delgado, Ma'am Eriza Miguel, Ma'am Tikya, alagaan mo po sa ni Tikya, Ma'am Janice, Ma'am Toinkra Hikari, Ma'am Charmaine Saneo, Ma'am Ney Buenaventura, kapatid na Sai Irabon, Ma'am Teresita Sareno, Coric Nest Animation, subscribe kayo dyan, Ma'am Malu Channel, subscribe kayo dyan, Rex Everything, subscribe kayo dyan, isa yan sa tinuturing kong kapatid. Maraming salamat po sa solidong suporta at talagang tumataba po ang puso ko. Shoutout din po sa solidong suporta ni Sir Mark Ocampo na kaapelyedo ko. Maraming salamat kapatid. Ganoon din sa pamilya niyang sina Liam Matthew, Kuya Mark Jr., Kuya Alex, at kay Mama Lilia na parang wakwak daw, kakamonitor sa papa nila. Grabe ka Sir Mark ha. Maraming salamat po. Shoutout din po sa buong Ocampo family at sa Santos family. Shoutout din po sa lahat ng kapatid kong mananalaysay at manunulat ng Philippine horror community. Sa Team Trupa na walang sawa sa pagbibigay ng mga suporta. Maraming salamat sa Diyos at nakilala ko kayo. Mabuhay kayo mga kapatid. Sa lahat po ng na-shoutout at hindi na-shoutout, mahal ko po kayo. Maraming salamat po.